Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating mga talakayan, balita at pagpapaliwanag tungkol sa mga kaganapan sa ating bansa. Ayusin ko lang po yung ating video stand sapagkat tayo po ay dadalo sa pagtitipon ng mga leaders ng Kampilan sa Mindanao. At kaya tayo po ay iba na naman ang ating background, iba na naman po ang ating tuno ng ating lugar sapagkat nga inaayos ko dahil wala akong masyadong cellphone holder at nag-improvise lang ako ng unan para maka-level up si Ka Eric sa ating holding ng ating cellphone. Mga kababayan, pag-usapan natin itong pagpupumilit ng House Prosecution Panel, lalo na itong butangera na abogada nila, na kung si Atty. Panelo pa ay dapat nag-retire na ito, no? Kasi mukhang inaamag na. Pati utak nito parang inaamag na rin. May molds. Yun pong ibig sabihin ng inaamag, no? Kung sa mga salitang kanto, nilulumot na ito mga style at diskarte ni Atty. Lorna Capunan. Sabi niya, sila ni Atty. Ligutan na nagmayabang na kapag hindi daw na-convict o kaya ay napawalang sala bagkos si Sara Duterte sa impeachment court ay baka magkagulo at magkaroon daw ng people power. Ha? People power, may foot ka to. Yung people power, ginagamit po yan para sa pagpapalayas ng mga diktador, pasista, magnanakaw, kurakot, at mga bulok na gobyerno. Ang people power in 1986 ay pagpapalayas at pagpapatalsik sa tatay ni Marcos Jr. na kliyente ninyo ngayon actually, ang diktadura ng Marcos Sr. After almost 20 years na ito ay nag-abuso at nagnakaw sa poder at kapangyarihan. Yung number 2 na people power, yung people power of 2001, laban naman yon sa mga katiwalian at mga pag-abuso sa poder ni Joseph Estrada. So yan po ay hindi ginagamit para sa matitino, mahal ng tao na mga public officials, kagaya po ni Pangulong Rodrigo Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Hindi po para sa kanila ang paglulunsad ng people power. Ang paglulunsad ng people power ay para ituwid ang nabubulok na gobyerno. Si Sara Duterte ba ang pasimuno ng 1.9 trillion pesos na flood control? Hindi Ang mastermind ay ang inyong boss na pinaglilingkuran nyo. Pareho, si Marcos Jr. at sila Martin Romualdez. Parang inaamag na rin itong si Atty. Ligutan, ano? Nilulumot din ang baloktot na style niya. Balikan muna niya ang historical context kung paano na-develop at nagkaroon ng mga pangyayari kagaya ng people power sa lipunan natin. Una, ito po ay binunsod ng malubha at malalim na pangungurakot, pang-aabuso at mga paglabag sa karapatang pantao na ginawa ng panahon ng administrasyon ng tatay nitong amo at boss ni Ligutan, ni Lorna Capunan at ng mga kapareho niya dyan sa House Prosecution Panel, yung tatay ni Marcos Jr. na si Ferdinand Idralin Marcos Sr. Kaya po naglunsad ng people power ang mamamayang Pilipino dahil sobra na ang katiwalian, kabulukan at ang kabulastugan at mga abuso na nangyayari doon sa isang pasistang rehimen. Pag sinabing pasista, ito po ay rehimen na gumagamit ng karahasan, ng instrumento ng Estado, nanunupil at lumalabag at nang aabuso sa mga karapatan ng mamamayan. That was how people power in 1986 developed over the years ng pag-accumulate ng galit at paghihimagsik sa loob ng taong bayan sa kanilang damdamin na ang gobyerno ni Marcos Sr. ay hindi lamang abusado sa poder at marahas sa paggamit ng instrumento ng Estado, lalo na ng military at pulis, sa pag-abuso ng isang kapangyarihan, kapareho ng isang diktadura, kundi malala din po ang pagnanakaw at pangungurakot.
sa ilalim ng pamumuno noon ni Ferdinand Idralin Marcos Sr. In fact, $10 billion ang reported and publicly admitted na mga ill-gotten wealth nila mula sa mga pagnanakaw over the last 20 years. Subalit, tinalo po ito ni Marcos Jr. Si Marcos Jr. almost 4 years pa lang sa kapangyarihan or patapos pa lang sa 4 years pa lang niya sa paghawak ng kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas ay more than 15 or 18 billion dollars na po ang nawawalang pondo sa kaban ng bayan under his orchestration. Kasama siyempre ang pinsan niya na si Romualdez at mga sindikato nila. Mga kababayan, itong mga pahayag na ito ni Lorna Kapunan, nilaligutan dito sa House Prosecution Panel, ito po ay mga pahayag ng panlilito at panlilinlang. Sapagkat ang kanilang impeachment po laban kay Sara Duterte na mga kaso na isinampa-paakyat sa impeachment court could have been dismissed outrightly dahil ito po ay ibinunga ng mali at baluktot na proseso. Kagaya po ng pagsasagawa nila doon sa House of Representatives ng mini trial equivalent to fishing expedition. Yung complainants, walang witnesses or walang testigo at ebidensyang tama. Ngunit ipinilit po ito ng House Committee on Injustice sa pamumuno nito ni Malita Girl Luisto at ng mga kasabwat niyang kabalahibo niyang mga kurakot at buaya na mga kongresista. Sila ang naghanap ng ebidensya through fishing expedition. Yun pong binabanggit ng mga defense lawyers ni Vice President Sara Duterte sa kanilang argumento na dapat kung ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang mag-provide ng mga ebidensya nito. Hindi po nangyari yun sapagkat ang mga nagsampa ng reklamo na yon ay pro forma lang. Tauhan din po nila Romualdez at Marcos yun sa kanilang operations to impeach Vice President Sara Duterte. Kaya ang nangyari, dahil palpak ang pagsasampa ng complaints, walang mga ebidensya, nagsagawa ng mini kangaroo court trial resulting to fishing expedition. At sa ilalim po ng batas sa prinsipyo ng due process of law and equal protection of law, which are fundamental guaranteed rights ng isang akusado sa loob po ng ating saligang batas, ay nagsagawa ng fishing expedition ito sila, mali po yun. Kaya naman nakita natin pagdating sa trial, sa impeachment court, sa Senado, wala, puro propaganda, innuendos, mga panunulsol at intriga ang ginagawa nitong nilulumot na si Lorna Kapunan at itong diskartidor na abogado nila na si Ligutan at mga iba pang House Prosecution Panel. At ang mahal pa ng bayad sa kanila ng taong bayan, taxpayers' money. Kaya naman po paano mako-convict at paano po mag-aalsa ang mga Pilipino na kung titingnan natin sa pulso ng mamamayan sa lahat ng political and political surveys, lahat ng survey firms, ang nagpapakita po na ang overwhelming na pinagkakatiwalaan pa rin ng mayoriya ng mga Pilipino mula pa po sa loob ng 6 na buwan na sunod-sunod na mga political and social surveys sa lipunang kalagayan ng ating bansa at sa mga kaganapan sa politika, si Sara Duterte pa rin po ang runaway na pinakamataas sa trust and approval rating. Isamantalang ang kliyente nila Kapunan at nila Ligutan at nitong taga-House Prosecution Panel ay si Marcos Jr. negative 27 po. Below zero. At lahat po ng mga surveys at lahat ng mga pagsukat o measures ng pagtitiwala at ng pag-asa ng tao na may kumpiyansa pa sila sa gobyerno ni Marcos at kay Marcos mismo, puro po below zero, negatibo. O sino ang niyayakap ng taong bayan at sino ang itinatakwil, di ba si Marcos Jr. na kliyente ninyo? So bakit magkakaroon ng people power kung maabswelto si Sara Duterte sa gawa-gawang kasong binaluktot ninyo mula doon sa House of Representatives na ginawa ninyong chapsuy at pansit canton ang uri ng inyong impeachment allegations presentation laban kay Vice President Sara Duterte. Ayun. Pangalawang punto po natin,
maliban na pinupuna natin itong mind conditioning and mga baluktot na mga ideya na inihahapag nito ng mga abogado ng House Prosecution para ikondisyon ng taong bayan na parang dapat makonvict talaga si Sara Duterte, otherwise ay hindi ito tatanggapin ng mga Pilipino. Ito po ay baluktot at wala sa hulog ng katotohanan, hindi tugma sa aktwal na realidad na nagaganap sa ating lipunan at hindi sumasalamin sa totoong nararamdaman at sentimiento ng mga mamamayang Pilipino. Ngayon, puntahan pa natin ang isang punto nila ng grupo nila Attorney Lumot or Attorney Amag, Lorna Kapunan at itong si Boy Discartidor Ligutan. Attorney Discartidor, si Attorney S, yung unang salang niya doon, no? Nagtulo ang S eh. Hinihigop pa, no? Mayabang at grandstanding ang ginagawa dito. Wala namang substance on the basis of evidence. Itong mga hinire at binabayaran sa taong bayan through the taxpayers' money ng mga private prosecutors ng House Prosecution Panel. Sabi ni Kapunan, kung hindi daw guilty itong si Vice President Sara Duterte, ba't hindi ka humarap sa trial? Wrong. Nasa ilalim po ng rules na kapag mayroong due representation at lehitimo po na tinanggap, legally and valid ng impeachment court na ang mga abogado ang mag-represent sa inaakusa na isang impeachable officer or official, for that matter in this case, si Vice President Sara Duterte, allowed po na mga abogado niya ang haharap. Bakit ipinipilit nila Attorney Nilumot, Inaamag, Kapunan na si Sara Duterte ay mag-attend kasama ng mga propaganda ng kanilang mga kabalahibo na mga abogado di propagandista ni Marcos at Romualdez, sapagkat gagamitin nila si Sara Duterte sa kanilang props for publicity, gimmick, and propaganda operations. At alam natin na kapag nasa rules of court ka, hindi ka pwede na magpaliwanag ng sarili mo kung hindi dadaan doon sa mga presentation ng abogado at according to the rules of evidence and trial as established by the impeachment court. So magiging dekorasyon si Sara Duterte sa loob ng trial na ito, yes. Mga abogado naman po ang pwedeng mag-argue doon. Di po ba? So makikita natin dito ang intensyon ng House Prosecution Panel na ito sa panawagan nilang mag-attend at iobligahin si Sara Duterte na mag-attend sa impeachment trial para ito sa propaganda gimmick. Para ipakita nila na kaya nilang pilitin ang isang Sara Duterte para ito ay lumpuin nila sa kanilang mga presentation ng comedy and sarsuela sa impeachment trial. Number 2, nais nilang baliktarin ang mga pangyayari na si Sara Duterte ay ini-ignore at hindi nirerespeto ang impeachment trial, pati po ang impeachment court, that which is wrong. Because araw-araw na may trial po, in the last ilan na bang sessions, 14 or 15 sessions, si Sara Duterte po ay nire-represent with her ng kanyang mga competent legal defense team. At allowed po yan sa rules, sinabi ko na kanina. So, there's no point for Sara Duterte na siya ay mag-insist pa na umupo doon sa impeachment trial. Gagamitin lang po siya sa media mileage, propaganda operations, at diskarte gimmick pang PR nito ng House Prosecution Panel. Kaya po, hindi mali na wala doon si Sara Duterte. And thirdly, there is no mandatory requirement on the part ni Sara Duterte na dapat obligahin siya as according to the Constitution, dahil ang trial po ay pwede namang mag-proceed even without the direct presence ng ipinapatawag na subject impeachment or impeachable official. Hindi po mali yon, hindi siya lumalabag o hindi niya binabaluktot ang batas. And that is entitled sa kanya as her option. So anong problema nila Attorney
inaamag, nilulumot, kapunan kay Sara Duterte. Kung hindi siya mag-attend, allowed yun sa rules. Ay di puntahan mo si Sara Duterte sa opisina niya at doon ka mag-trial at mag-cross-examination para mapansin ka niya, mga kababayan. But anyway, at the end of the day, the impeachment decision or the impeachment court decision rather, ang magbibigay ng paghahatol, mga senador, hindi po itong House Prosecution Panel o ang House Defense Panel. Alam naman po natin na may 13 na senador, si Marcos. Kaya nga nila dinurog ni Marcos, nila Lisa Araneta at ng kanilang mga grupo nila Boying Rimulya ang grupo ng Independent Senate Majority during the time na nabuo po sa pamumuno ni Senate President dati na si Senator Alan Peter Cayetano. Purposely, hindi lamang po para ibaon at durugin ang matino at matuwid na Senate Blue Ribbon Committee investigation, ngunit para din po ito sa impeachment operations. So may 13 si Marcos ngayon na mga senador, but they need to have 16 senators. Mayroon tayong natanggap na ang binibilang nila ngayon 14 na. 14 senators, no, mga kababayan. Hindi pa natin masisiguro kung sino dyan sa mga natitira pa sa grupo nila Senator Alan Peter Cayetano ang patuloy na ginagapang o ginigipit. Kaya nga itong mga pahayag din ni Attorney Discartidor Ligutan ay hindi daw fixed sa konstitusyon na 16 votes ang minimum requirement as supermajority threshold para magpa-convict ng isang impeachable official. Declared na po yun sa Rules of Court ng Senado. At the same time, malinaw po ang interpretasyon sa Constitution. You do not supply or you do not interpret something that is not stated. Meaning, ang nakasaad, kung ano ang nakasulat at nakasaad sa saligang batas, yun ang masusunod. At yan po ay mayroon ng mga jurisprudence. At mayroon na pong legal luminaries. Ang sabi po sa saligang batas, 2/3 of all the members of the Senate, and the Senate of the Philippines is composed of 24 senators. So ang 2/3 niyan, 16. Mababawasan lang yan kung may namatay, nag-resign, o totally or absolutely incapacitated na nga mag-perform bilang senador o na-convict na with finality of decision at the Supreme Court na ang kaakibat na desisyon ay removal from office. In the absence of those grounds, resignation, death, incapacity, or other legal basis, mananatili po na 24 ang magiging bilangan ng tinatawag na of all members of the Senate. At ang 2/3 reference computation stated by the Constitution sa 24 members of the Senate ay 16. 13 lang po ang kumpirmado ngayon na senador ni Marcos Jr. And they're trying to move heaven and earth at ginagamitan ng pressure, political, legal, and pati po pera na may bumaliktad pa na 3 mga senador. Well, ang target po nito ng pag-summarize at pag-finalize ng desisyon hinggil po sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ng Senate Impeachment Court, ang estimated period of time will be until January next year, 2027. Doon pa maghahatol yan. So there is enough time sa pagmaniobra at mga gimmick na gagawin nila Marcos Jr. Kaya naman po, mali itong pag-iit ng propaganda attack ni Attorney Ligutan at ng grupo nila sa House Prosecution na dapat flexible daw yan. Kung ano lang ang nandyan na mga senador, sino lang ang nandyan, yun na ang bibilangin. Nag-rule na po dyan ang Senate Impeachment Court. At ang ruling, 16 ang threshold of the voting for conviction. At kung walang 16, acquitted. Di po ba? Malinaw yun. So mga kababayan, sundan po natin ang ating mga balita na ito kung saan nabubuhay na lang po ang House Prosecution Panel kasama ang mga nilulumot at inaamag nila mga abogado na mga diskartidor na mga private prosecutors nila, nabubuhay sila sa propaganda
at mga diskarte sa publicity gimmick rather than establishing the facts of truthful prosecution of their case against the Vice President. Hindi naman po bobo at tanga mga Pilipino para hindi maintindihan na gimmick na lang po nila ito dahil wala silang kaso na matino at totoong may ebidensya na nagnakaw si Sara Duterte ng kanyang confidential fund, nag-abuso siya resulting to betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution. So mga kababayan, abangan po natin ang iba pang mga pag-uusap dito sa ating mga episodes ng Balita at Talakayan. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pagsuporta kay Ka Eric sa ating mga video analysis na ipinapa-share sa ating channel. Utang na loob ko po yan sa inyo. Sa gustong direktang tumulong po kay Ka Eric, ang ating GCash line na ginagamit, aktibo direkta sa akin, pakisulat lang po dahil hindi ako marunong maglagay dyan sa screen. Ang numero ko po, at yan na rin ang GCash line, and you can coordinate with me if other than GCash line po ang support na gusto nyo ipaabot sa ating mga advocacy programs upang mag-survive po si Ka Eric at ang channel natin. 0956-582-0764. Uulitin ko po 0956-582-0764. Si Ka Eric po yan, kay Ka Eric Almendras. Yun. Mahalin natin ang bansang Pilipinas dahil walang ibang magmamahal ito kundi tayo ring mga Pilipino. Mabuhay po kayo at mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Bye for now. Ito po si Ka Eric